survival. Yan ang i-discuss natin. Sure, naririnig nyo sa akin to from time to time. Nasa survival lang iikot ang lahat. Pero never ko pa ata na-discuss to, di ba? Yung talaga malalim. So ito, kasi 'di ba maraming mga tao nagsisik ng purpose, mission or anything. Although subjective naman reality, kanya-kanyang prinsipyo 'yan, pananaw sa buhay. Pero hindi mo madi-disprove or mare-reject na sa survival din talaga iikot lahat kasi nga yung katawan mo ay limitado at need talaga mag-survive. So, lahat ng ginagawa mo talaga is for the main reason lang for the katawan, di ba? Yung self-survival lang talaga ng katawan. So, i-discuss natin yan. Magandang tanong ito dahil magkaiba ang survival consciousness at ang idea na survival ang pangunahing biological purpose ng tao. Survival bilang pangunahing biological purpose. Yan talaga yung pinaka-deep gnosis talaga. Ibig sabihin ng gnosis is wisdom. Na sa survival talaga iikot lahat. Obviously, buhay ka pa ngayon. Lahat ng gagawin mo dito, kesyo mag-entertain ka dyan, ubusin mo oras mo, sa survival pa rin iikot yan. Kasi nga, buhay ka pa. So, matatapos lang yung survival na purpose kapag nawala ka na, di ba? Nawala na yung biological na katawan mo. Sa biology at evolution ng katawan at utak natin ay dinisikita ng natural selection para sa umiwas sa panganib, humanap ng pagkain na tirahan, magparami, protektahan ang sarili at pamilya. Kasi 'di ba? Meron kang 25,000 days. Binigyan ka ng 25,000 days para makareproduce. Di ba nga may mga insekto or animals na once na nakareproduce sila is namamatay na? Parang praying mantis ata yun. Parang praying mantis o once na makareproduce sila or iba pang animals. Sa insekto lang yung alam ko. Iba pang animals is yun nga. Merong mga ganun na once nakareproduce sila is mamamatay na. Meron naman din ewan ko kung insekto yun or mammal. Kapag nakareproduce na yung babae, ang gagawin is papatayin ng babae yung lalaki. Parang praying mantis ata yun. Basta yung ganun. So, yan nga yun, di ba? Meron kang 25,000 days para makareproduce. So, kung hindi ka awake, medyo mahihirapan ka ma-combat yung biological urge mo. Kasi nga, kumokontrol pa rin sa'yo feelings, impulses, instinct, hindi logic, di ba? Kasi pagka nagising ka sa realidad, na-surpass mo na yung ganyan, yung hindi na ikaw yung emotion mo, hindi na ikaw yung biological instinct mo, hindi na ikaw yung desire mo, hindi na ikaw yung pangalan mo, hindi na ikaw yung katawan mo. Which is lagi ko sinasabi, sino ka? Ikaw si God. So kung si God ka na, walang mahalaga dito. Dito sa existence, walang mahalaga. Kaya share ko yung nothing lang talaga mahalaga eh. Di ba nga merong kasabihan, nothing is important. Sino kaya yung nothing na yon? Si God. Si God lang talaga mahalaga, di ba? Walang material na bagay ang mahalaga kasi lahat yan natatapos at panandalian lang. So halos lahat ng instinct natin ay umiikot dito, halimbawa, gutom para kumain, takot para umiwas sa peligro, pagod para magpahinga, pagnanais na magkaroon ng resources para mas mataas ang chance sa mabuhay. Kasi 'di ba yung pagsisik nga na yumaman, pumaldo is para sa comfort din talaga ng katawan, tsaka makareproduce. Tsaka yung sa family din, 'di ba? Comfort and security, which is babagsak pa rin talaga sa survival. Sa ganitong pananaw, maraming aspeto ng buhay, trabaho, pera, edukasyon at maaaring tingnan bilang paraan para mapataas ang posibilidad ng survival. Babagsak pa rin to sa reproduction pa rin talaga eh. Merong ganyan sa Bible battle of the flesh and spirit. Ano bang priority mo? Yung materialist ka ba? Ibig sabihin love na love mo tong
matter, tong external reality, or isa kang spiritual, di ba? Medyo yung spiritual, tarnish na nga yan kasi nga maraming new ager, di ba? Pero yun nga, yung sinasabi kong God, di ba? Yun ba yung priority mo? Kasi yun lang magbibigay sa yung kapayapaan, sa totoo lang. Survival consciousness, ito naman ay state of mind. Kapag nasa survival consciousness ang isang tao, laging nag-aalala. Laging takot mawalan. Short term ang pag-iisip. Emotional ang mga desisyon. Laging naka-flight, fight, flight, or freeze. Halimbawa, natatakot gumastos kahit kailangan. Ayaw mag-risk kahit may magandang opportunity. Naiinggit agad dahil feeling niya kulang siya. Laging stress tungkol sa kinabukasan. Ang utak ay nakatuon lang sa tanong na, paano ako makakaligtas? Pero kasi 'di ba sa consciousness, 'di ba, yung mga consciousness community nagse-share na manifestation, law of attraction, assumption. Sinasabi kailangan ma-overpass mo tong ganito, survival consciousness. Pero hindi mo siya maiiwasan din talaga. Madali lang sabihin 'yan, pero hindi siya maiiwasan din sa totoo. Kasi nga, 'di ba, yung hindi naman talaga yung God self mo yung may gusto niyan. Kasi nga wala kang pakialam sa katawan mo si God, 'di ba? Kasi nga hindi nga siya nag-i-exist, consciousness siya. So, wala siyang pakialam sa iyo kahit magdusa ka diyan or kung ano, good and evil. Tsaka sa mga pinagdadaanan mo sa buhay, 'di ba? Ang may kailangan niyan is katawan mo, 'di ba? Yung survival consciousness, program yan ng katawan mo, which is yan yung tinatawag nating natural instinct in biological instinct in impulses, yan ang tawag natin. So kung wala yung awareness na of your consciousness na tinatawag nating si God, hindi ka naiiba sa hayop, 'di ba? Tsaka sa mga insekto, which is na nagpapatakbo lang talaga sa kanila yung program ng katawan, which is impulses at instinct, biological impulses at instinct. So, yan yung tinatawag nating ego, 'di ba? Yung ego kasi yung body. Ako lang ata nagsabi ng ganyan eh. Parang sinasabi kasi nila parang program yung ego. Pero sa akin kasi, ang ego kasi is body, self-preservation. Kasi yun yung purpose ng katawan, 'di ba? Kasi yung katawan natin may brain din yan, tsaka memory. So, technically, buong katawan mo ang ego. Hindi ito ideal state para sa creativity, long-term planning o innovation. Totoo rin naman yan. Pero, i-reprogram mo yung body mo, di ba? Tsaka, actually, buong parte mo. Body, spirit, tsaka emotion, yung mga ganyan. Mind, body, and spirit. Yun yung sinasabi nila, di ba? Pero, ang maganda para ma-overcome mo to or ma-surpass is mag-focus ka sa sarili at mahalin mo sarili mo. Which is, ang focus niyan is internal or yung tinatawag na spirit. Bakit sinasabi ng iba na self-improvement at pagpapayaman lang ang mahalaga? Ako kasi nagtanong nito kay chat kasi ito talaga yung prinsipyo ko talaga. Now, kung iba yung pananaw nyo, okay lang din naman yan. Pero ito talaga yung talaga deepest gnosis talaga eh. Kahit anong analysis mo dyan, wala na ibang talagang mahalaga. Kasi nga, tayo nga lang talaga nagbibigay ng meaning eh. Pero nasa katawan ka pa rin. Hindi ba obvious, di ba, na yun lang talaga mahalaga? Mag-self-improve lang para sa sarili at pumera. May lohika rito. Kung isipin health, mas matagal mabuhay. Skills, mas maraming opportunities. Knowledge, mas mahusay magdesisyon. Discipline, mas mataas ang chance ng success. Money, magbibigay ng pagkain, bahay, healthcare, seguridad, kalayaan sa oras. Well, yun nga, bukod sa katawan mo, kaya self-improvement, ibig sabihin, katawan mo lang ang mahalaga at pumera. 'Di ba? Yun lang naman main na main reason, 'di ba? Self-improvement, yung katawan mo, 'di ba? I-improve mo. So kasama na diyan yung kamalayan mo, health mo, etc. Tapos pumera. Kasi sa pera lang din uikot lahat eh. Sa totoo lang eh. Kasi nga
well, hindi mo magagawa talaga yung mga experiences na gusto mo. Sa totoo lang, kung wala kang pera. Kasi, yung pera is naka-wired yan sa pagkain mo, inumin mo, tsaka security mo, which is bahay, tsaka damit mo. Para maprotektahan ka sa klima. So money, nagbibigay ng pagkain, bahay, healthcare, seguridad, kalayaan sa oras. Yan nga yun, di ba? Kaya maraming tao nagsasabing kapag na-improve mo ang sarili mo at pinataas ang income mo, tumataas din ang kalidad at seguridad ng buhay mo. Pero ganun pa nga rin, nature, walang pakialam talaga yung nature. Kasi kahit mayaman ka or mahirap ka, hanggat may katawan ka, magdudusa ka. So, wala talagang nakakalamang. Yung mayaman sa mahirap, hindi sila nakakalamang. Same lang din. Para sa mata ko oh sure, na-experience nila yung mga material experiences, pati pagkain or mga masustansya. Pero, well, nourishment lang din yan ng katawan, tsaka So, sooner or later, mamamatay din yan, di ba? So, yung mahirap, ganun din, di ba? Naghihirap din sila, pero well, kung namatay ka, wala na rin yung memories mo, tsaka paghihirap mo, yung pain tolerance mo. So, even playing field lang talaga. Kasi nga, kung isipin mo, magmi-meet din tayo lahat sa single point, sa 0 point, di ba? Which is yung kamatayan nga, di ba? Kaya nga pag nalaman nyo na to, well, wala ka ng time sa mga ibang bagay, kundi sarili na lang talaga. Anything outside self is distractions lang talaga. Na-debunk na nga yun ng Buddhist. Alam ko lagi ko sinasabi to na ganyan. Kasi kapayapaan lang mahalaga. Kasi ang short lang talaga ng life, maikli lang talaga siya. Sa 25,000 days na average lifespan ng tao is mahahati pa yan. 8 hours na sleep, 8 hours na trabaho, tapos yung mga pagbili mo sa supermarket, pagpunta mo sa mall para bumili ka ng mga kung ano-anong kailangan mo, 'di ba? Para sa survival, socialization. So, ilan yung oras na time for self? 2 to 3 hours lang. Napakaunti, 'di ba, sa isang araw. Yung iba pa nga 2 hours lang Kung nagpamilya at anak pa yan, zero. Zero na yan. I can guarantee you. Nakikita ko yan sa parents ko. Bakit sinasabi nilang distractions ang iba? Dahil limitado ang oras yan. Kaya nga ang pagfo-focus sa sarili na lang talaga Bigay mo na lang talaga sa health mo, sa sarili mo at sa pumera. Kasi outside dito sa self, walang external relationship na makakapagpasaya sa'yo, makaka-complete sa'yo, makaka-fulfill ng desire mo or kung ano-ano. Well, kung ganyan lang din naman is itodo mo na sa sarili, 'di ba? At least yung self mo hindi ka bibiguin. Ibang tao bibiguin ka. Yung mga gamit, bibiguin ka, masisira yan. 'Di ba? Mag-focus ka na lang sa sarili mo. Kung gusto mo maging mahusay sa isang bagay, kailangan mong pumili. Halimbawa, 100 units of focus bawat araw. 30 sa socials, 20 sa chismis, 20 sa random videos, 15 sa games, 15 sa pag-aaral. Kaunti na lang ang natitira sa tunay na layunin mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming high performers at sadyang binabawasan ang mga bagay na hindi tumutulong sa kanilang mga pangunahing layunin. Kaya nga kung ano talaga yung goals mo para sa self-improvement at pumera, outside dyan is tanggalin mo na kasi nga distractions lang talaga lahat yan. Pero hindi lahat ng outside activities ay distractions. Mahalagang pag-iba-ibahin ang distraction. Walang malinaw na idudulot sa layunin mo. Kumakain ng oras at enerhiya. Halimbawa, walang tigil na doom scrolling. Actually, activity pa rin naman talaga yung doom scrolling or wala kang ginawa. Pero ang labanan na lang talaga dyan is yung may mapapala ka, 'di ba? Recovery, nagre-recharge ng isip at katawan. Halimbawa, paglalakad, pagtulog, ehersisyo, oras kasama ang pamilya, hobby. Well, magagawa mo talaga yung full na kalayaan pag solo ka. Wala kang responsibilidad kagaya ng anak. Anak lang talaga yung uubos ng oras mo.
Kaya nga mostly ng mga awake na tao, yung mga gurus or kung sino pa man dyan, single talaga sila. Kasi nga, ayaw nilang mawala yung peace or yung freedom nila na makaalis sa sitwasyon na ayaw nila. So walang nagtatali sa kanila or nagbabind, 'di ba? Ang recovery ay hindi hadlang sa progreso, kadalasan bahagi ito ng pagiging produktibo sa mahalagang panahon. Ang mas mataas na perspective. May mga taong naniniwalang survival ang foundation. Ako, naniniwala ako dun. Yun lang talaga ang foundation ng life. Kaya nga nakakainis, alam mo yun, minsan maiinis ka kapag may mga taong sinasayang yung oras mo. Pati yung small talk, 'di ba? Kahit yung mga yan, distractions yan. Pati yung guguluhin ka, 'di ba? Yung bibisitin ka, distractions din yan. Hindi ang buong purpose ng buhay. Isipin ang isang pyramid: survival, security, skills, financial stability, relationships, contribution, meaning. Bakit nasa huli yung meaning? Yan nga yun, kasi nga subjective yan. Tayo yung nagbibigay ng meaning, di ba? Tiyan mo, survival talaga ng una, security, skills, financial stability, relationship pang 5. Contribution, ewan ko kung ano yan, contribution. Kapag hindi mo kayang mabuhay, mahirap isipin ang mas mataas na layunin. Oo, kasi kung yung nakakaisip lang naman ng mga purpose na yan is, well, kung nasa bottom of the socio-economic status ka, maisip mo pa ba yung purpose na yan, yung mission na yan, di ba? Di mo na maiisip yan kasi nga kumakalamsik mura mo. So yung mga taong nagsasabi niyan, well, wala ka sa katayuan nila. Ako nakikita ko yung katayuan nila, 'di ba? Na sa mga ganong sitwasyon. Mawawalan ka rin ng time na sa sarili mo. Well, hindi rin naman naiiba yung mayayaman kasi nga may mga mine-maintain din yan. Tsaka mga alalahanin. So even playing field lang din. Kahit nga ako, awake na ako, nauubos pa rin yung oras ko sa mga ibang bagay na walang kwenta So ito ngunit kapag hindi mo kayang mabuhay, mahirap isipin ang mas mataas na layunin. Ngunit kapag tugunan na ang survival at seguridad, maraming tao naghahanap ng kahulugan sa pamamagitan ng paglikha, pagtulong sa iba, pag-aaral, pamilya o sining. Yung kuwari may extra financially free na sila. Well, ang kalaban mo naman dito, kaya naman sila tumutulong or nagfo-focus sa iba, is boredom yan. Na topic na yan ng master ko na si SQS Yung tinatawag na, may tinatawag siya na nakalimutan ko, yung mundane horror of existence. So kahit naman na financially secure ka, hindi ka pa rin nakaalis sa survival kasi everyday mo gagawin yung pagkain, pag-inom, pagtulog, pag-isip ng worries, boredom. Paulit-ulit yan, mundane horror of existence. Search nyo yun, makikita nyo si master ko, si SQS. Siya lang gumawa ng video na yon, mundane horror of existence. So kahit sabihin mo na mayaman ka, well, yung mundane, 'di ba? Na everyday na ginagawa mo everyday, tulog, kain, maboboard ka rin na nakakasawa, 'di ba? Kahit nga bigyan ka ng infinite life is parang gusto mo na lang din matapos dahil diyan sa survival nga na program. Conclusion, tama na ang survival ang pundasyon, biological na dahilan kung bakit umiiral ang marami sa ating instinct. Kaya malaking halaga ang self-improvement at pagbuo ng financial security dahil pinapalakas nila ang kakayahan mong mabuhay at maging mas malaya sa mga panganib. Well, perception ko kasi sa ganito, kaya naman ako nag-proponent din ng self-improvement at pumera kasi ang goal ko lang talaga
or yung proponent na goal na sinishare ko is less resistance. Ibig sabihin, magkaroon ka lang talaga ng oras sa buhay mo at ma-attain mo yung kapayapaan. Kasi nga, 'di ba, yung katawan talaga, hindi mo maiwasan talaga yan. Hangga't may katawan ka, magsasuffer ka talaga. Physically, emotionally, or kung ano pa man yan, spiritually, na sinasabi nila. So, ang goal lang talaga is less resistance or yung tinatawag ni SQS na graceful exit. Ibig sabihin is exit ka, ganyan. Kasi pag nag-anak ka, hindi less resistance yan eh. May resistance yan. Kasi nga, bibigay mo na yung oras mo dun, panahon mo, or energy mo. So, hindi siya maganda sa spirit. Kasi yung spirit mo, in zero state yan, di ba? Nasa zero siya, ibig sabihin kapayapaan or heaven on earth experience. So, hindi siya maganda. Any bondage or any attachment dito, even material things, even nga yung pagmamahal sa life is, ano yan, ano tawag dito, attachment yan, tsaka bondage yan sa spirit. Hindi yan healthy sa spirit. Kaya nga, nandun sa Bible sinabi, di ba? Kahit na i-forsake mo yung parents mo, 'di ba? Sabi, 'di ba, forsake your parents, ganun. So, ewan ko natin kung ano yung meaning nun, no? Pero dun pa lang talaga is ang siguro sinasabi nila is forsake mo yung life mismo kasi nga full of suffering siya, 'di ba? Tsaka bondage. So, yun lang talaga ang goal, yung peace, kapayapaan. Actually, marami na rin taong naka-top ng ganyan, higher awareness. Ngunit hindi automatikong ibig sabihin nito na lahat ng ibang bagay ay distractions. Ang tanong ay kung ang isang gawain ay sumisira sa mga layunin. Well, subjective kasi ang realidad natin, di ba? So, anything outside talaga sa survival at self-improvement, para sa akin distractions talaga. Kasi dun lang iikot lahat. Well, panindigan mo na lang, di ba? Kasi illusion yan eh. Pagka alam mo na talaga yung nangyayari, hindi ka na magiging masaya. Ibig sabihin external happy pero at peace ka. May kaibahan yun yung inner joy and peace kumpara sa external happiness. Kasi pag sinabi mong happiness, well, external parati yan. So, walang naidudulot o nagbibigay ng pahinga, relasyon at kahulugan na tumutulong sa pangmatagalang kalidad ng buhay. So, ito ganito i-share ko na lang yung prinsipyo ko tsaka paniniwala ko. Actually, hindi siya paniniwala, parang yung binavalue ko. Kuwari, di ba nga, ito nga yung sinishare ko sa inyo, ito lang yung mahalaga, survival lang, self-improvement. Sa totoo, ito yung nagpapasaya sa akin, makakain ako ng karne, tsaka patatas, masaya ako niyan. Makainom ako ng gatas, masaya rin ako niyan. As in alam mo yung pinaka-bottom, di ba sa hierarchy of needs, di ba survival yung pinaka-baba? So yung makakain ka lang, tsaka yung mga nami-meet mo yung basic necessity for survival, may damit ka lang na nasusot araw-araw, yun yung nagpapasaya sa akin. Grabe talaga, nabibigay na saya sa akin. Makainom ako ng kape, yung mga ganyan. Pero yung mga travel, well, hindi na ako nag-enjoy dyan. Material stuff, yung mga expensive stuff, sure, from time to time, bumibili rin ako ng ganyan, pero mawala sa akin yan, okay lang. Mahalaga sa akin, food, water, shelter, yung mga ganyan, yung mga importante talaga. Socialization, hindi na rin mahalaga sa akin yan. Pero, dahil nga alam ko na kailangan din ng utak natin ng pakikipag-usap, ginagawa ko pa rin yan. For the sake lang na maging functional yung utak ko. Ganon. Kahit tong paggagawa ng content ko, para sa akin pa rin to Kasi nga, wala naman akong kinakausap na tao sa totoo lang. Kasi nga, ayokong sayangin yung oras ko. At least ito, may napapala ako, di ba? Tsaka na-challenge ko yung brain ko makagawa ng mga content na mga ganito, deep dive stuff na tingin ko ako lang gumagawa sa TikTok. Wala kang maririnig niya na iba. Mostly ng mga
maano dyan sa TikTok is hindi kagaya neto. So, ang nagbibigay ng sa madaling salita, ang survival ang pundasyon, which is totoo talaga dahil sa katawan. Pag nandito na kayo sa kamalayan na to, yung sinasabi nilang nasa bottom ng hierarchy of needs, survival, yun lang talaga mahalaga. 'Di ba nilagay nila sa hierarchy of needs, yun yung pinaka-bottom, 'di ba? Well, pag natap mo na yung self-realization, babalik ka rin sa bottom, yun lang din talaga mahalaga. Ang self-improvement at pera ay mahalagang mga kasangkapan para rito. Which is totoo, kasi hindi mo may enjoy yung ibang mga bagay na gusto mo kung kumakalamsik mura mo. 'Di ba? Hindi mo napunan yan survival. Hindi ka rin magkakaroon ng oras sa sarili mo kung hindi ka pumera, 'di ba? So technically, sa pera pa rin talaga iikot lahat. Kaya yung mga nagsasabi dyan na money can't buy happiness, well, nasasabi mo yan kasi baka may pera ka. Tanggalin natin yung pera mo, 'di ba? Kumakalamsik mura mo. Magiging masaya ka ba diyan, 'di ba? Malnourished ka, in pain ka. Kasi pag malnourished ka, giginawin ka niyan, madali ka masaktan, vulnerable ka, brittle yung katawan mo. So, madali ka rin magkasakit, 'di ba? So, hindi kaaya-aya siya sa pakiramdam kung wala kang pera, 'di ba? Mayaman naman, sure napapagod sila, pero nakakakain sila, nakakabawi rin, 'di ba? Kaya dun lang talaga maganda self-improvement at pumera. Ngunit kung ano ang pipiliin mong itayo sa ibabaw ng pundasyong iyon, karera, pamilya, paglikha, well, lahat to distraction, karera, pamilya, paglikha, serbisyo, o iba pang pinapahalagahan ay usapin. Pero subjective naman din to. Kung ano talaga pinapahalagahan nyo, go, di ba? Even playing field nga, lahat tayo magmi-meet din sa 0 point. So why not, 'di ba? So bahala ka na kung anong gusto mong i-experience. Ay usapin na ng personal na layunin. Ayun nga, subjective reality nga 'yan, 'di ba? Kung ano yung pinapahalagahan mo, yun na lang talaga. Pero ang deeper knowledge or wisdom or gnosis is survival lang talaga. Iikot lahat. Pero sinabi dito, hindi lamang ng survival. Well, magkakaalaman na lang yan kasi nga, 'di ba? Kaya nga may birth and death eh. Survival pa rin talaga iikot yan lahat. Pero yun nga, ang gawin mo na lang talaga kung anong gusto mo talaga. Sundin mo na lang talaga yan. Pero, sa survival yun, pa rin iikotan lahat. So, paano? Kung gusto nyo yung ganitong video, mag-follow ka lang. Peace.